Bayet! Asa naman inyong naong? Iharap niyo yung mukha niyo kay Queenie, ang kakapal na mukha niyo. What's up you guys? Good morning mga labidaws at kumusta na kayo? And today mga labidaws, meron tayong bagong chismis. Pero bago yan, i-welcome muna natin ang mga baguhan dito sa ating channel. Hello po, welcome po. Andito na naman po ang inyong senyora, ang kulot na chismosa. At kung baguhan man po kayo dito sa aking channel, welcome po. At gusto ko lang po i-remind kayo na huwag niyong kalimutang i-click yung subscribe button para bongga na. At kung gusto niyo maging updated sa aking mga chekadora kahit na mamaos na, go ahead and click the notification bell. Ting ting! Para naman mag-updated ka sa mga upload ng lola nyo. Grabe mga labidabs, nag-PM talaga kayo sa akin. Even nag-comment kayo dun sa mga previous video ko na ang part 3 ng story ni Queenie ay lumabas na. At ayun na nga mga labidabs, alam ko na ayun na to a while back. At gusto kong gawan ito ng reaction kasi nakakatuwa, alam nyo yung para kang nanggigigil. Alam mo yung hindi mo ma-explain yung pakiramdam mo dahil natutuwa ka para kay Queenie. Pero anyway mga labidabs, gusto ko lang ipaalam sa inyo na tong video na to nung ginawa ko sa part 1 at part 2 ng story ni Queenie ay most view ito sa aking channel. So kung hindi nyo pa nakikita mga labidabs, andito yung part 1. Ilalagay ko rin yung link sa baba. At kung hindi nyo pa nakikita ang part 2, andito siya. Ilalagay ko din ang link sa baba para naman mapanood nyo. Diba? So para sa ex-husband ni Queenie, sa kanyang father and ex-mother and father-in-law, bayet! Asa naman inyong naong? Iharap nyo yung mukha nyo kay Queenie, ang kakapal na mukha nyo. Grabe yung mga sinasabi nyo kay Queenie sa part 1 at part 2. Eh ngayon, anong sabi nyo girl? Anong sabi nyo sa mukha nyo? Wala kayo sa ganda ni Queenie. Bayet! Grabe mga labidabs, ang saya-saya ko talaga para kay Queenie. Nakamit niya na ang gusto niyang iparating sa mga tao na yon, na mga walang heya, you know, yo. Nag-i-insist sila na ipa-DNA test ang bata dahil nag-i-insist si Michael na hindi niya raw anak. Tapos at the end, siya naman ang nag-aayaw kasi nga alam na alam ni Queenie at sure na sure din, I'm sure si Michael na anak niya yung bata. At in fairness ang bata kamukha ni Michael. Ang ganda-ganda ni Queenie pero yung bata, normal lang. Hindi naman sa mga kaitsusan mga labidabs, pero yung bata nagmana talaga sa asawa ni Queenie, di ba? So ngayon Michael, anong masasabi mo dong? Naulawan ra ka, napahiya ka dahil dyan sa mga pagbibintang mo na hindi naman totoo. At eto pa, nalaman na siguro ni Queenie doon na lahat yung mga dokumento na pinakita nyo doon ay fake, bayet! Or kung nakuha nyo man yun, meron kayong connection doon sa hospital. At yung mga papilis na yun, agay ba yun? Possible fake yun. Nagbuhat-buhat lang mo. Ginagawa niyong tanga si Queenie. Ginawa niyong katatawanan ang buhay ni Queenie. Ginawa niyong masama si Queenie. Dahil doon, ayan na. Hintay kayo. Pag nagbago ang utak ni Queenie, patay kayo. Sa kulungan kayo magkikita. Bayot, sa mga labidab, kumakain ang lola niyo ng lemon. Kasi yung paos ng lola niyo, bayot. At dahil sa umayaw na yung papa ng bata na magpa-DNA test, ayun, sabog ka sa mga netizen kasi alam ng mga netizen ngayon na kayo talaga ang may mali. At alam ng netizen ngayon na kayo, yung pamilya nyo ay mga ganto. Alam na ng mga netizen kung ano ang mga gawa nyo. Alam na ng mga netizen dong kung ano ang baho nyo. Tinitext nyo ang mama ni Queenie na huwag nang ipagpatuloy kasi napapahiya na kayo. Well, yo guys, you deserve that! Yo! Saya-saya ko para kay Queenie. Saya-saya para kay Queenie. At dahil sa nangyaring ito mga labidabs, napag-alaman natin na lahat ng mga sinasabi, lahat ng binintang nila kay Queenie ay mga kasinungalingan. At kung ako yon, ipapakulong ko sila. Pasalamat sila at hindi na ginawa ni Queenie dahil satisfied na siya na ang anak niya ay andun na at ang sustento ay maibibigay na every 15th of the month. Kaya naman mga labidabs, ang lola nyo ay happy para kay Queenie. Alam ko mga labidabs, masama ang magsabi ng masama sa kapwa-tao. Pero I think yung ex-husband, yung family ng ex-husband ni Queenie, deserve lang nila kung ano ang napala nila ngayon. Kung napala nila kahihiyan, well, you deserve it dahil yung ginawa nyo kay Queenie ay hindi tama at yung ginawa nyo kay Queenie ay hindi makatarungan. At
kulang pa yung ginawa ni Queenie para sa inyo dahil dong bayets, hindi biro na dalhin ka sa mental hospital bayets, na hindi ka naman baliw. Dapat kayo talaga yung dinala dun sa mental hospital. Kayo ang may tupak. Kayo ang mga taong mapagsamantala. Ginawa nyo yun dahil kayo ay may mga ranggo. Ginawa nyo yun dahil kayo ay may mga koneksyon. Ginawa nyo yun dahil kayo ay nasa politika. Pero pag wala na kayo dyan, bayets! Tingnan natin kung saan kayo pupulutin. Sana magsilbi itong aral sa lahat ng mga tao dyan na mapagsamantala, sa mga biyanan dyan na nag-aayaw dahil sa mga napili ng kanilang mga anak. Oy bayets, hayaan nyo na lang sila dong kasi hindi naman kayo ang magsasama. Sa halip na sinasabihan nyo yung mga partner ng mga anak nyo na ayaw nyo sa kanila kasi di professional, katulad ng nangyari kay Queenie, i-guide nyo na lang, uy. Kaya alam nyo, pag kayo naging matanda, wala kayong tatakbuhan at alam nyo kung sinong tutulong sa inyo, yan lang mga in-laws ninyo. Kaya kayo, yung sa family ng lalaki, good luck sa inyo. Ang kahihiyan ngayon ay nasa inyo na lahat at nasampal din sa inyo. I am so happy kasi sabi nga ni Queenie, nasa kanya ang huling halakhak at para sa akin din, nasa akin na din ang huling halakhak kasi nanalo tayo bayets. So anyway mga labidabs, natapos na din ang isyong ito. Pasalamat tayo at nakamit na ni Queenie ang gusto niyang makamit. At talaga namang si Papa Rafi Tulfo ay action in action in action. Hindi niya pinabayaan si Queenie hanggang sa last na laban nito. Kaya thank you so much din para kay Papa Rafi Tulfo dahil mga labidabs, alam naman nating lahat na nag-viral talaga itong video ni Queenie. Dahil doon tinutukan ng mga netizen ang buhay ni Queenie at inabangan talaga nila ang part 1, part 2 at part 3. Hindi man sinabi doon na si Queenie mga labidabs ay bipolar talaga. Ito lang ang masasabi ko. Based dun sa napanood ko na in-interview nila yung psychiatrist, I think kung nangyari man yun kay Queenie na nagwala siya that time na dinala siya sa mental hospital, I think dahil lang yun sa depresyon, dahil na rin yun sa kakapanganak lang niya, dahil hindi na siya masaya doon, at dahil na din siguro sa pananakit ng lalaki, at of course, mentally abused din siya ng kanyang mga in-laws. Sino ba naman ang magiging masaya mga labidabs in town? Uy, kung ikaw ay nininirahan sa in-laws mo, tapos sinasaktan ka nila, tapos alam mo na hindi ka nila bet para sa anak nila. Syempre mawawalan ka ng gana, magiging baliw ka. Do, sinabi naman ni Queenie doon mga labidabs na sinabi niya na nagpaalam siya ng tama na aalis na siya pero itong mga biyanon nagiging baliw. Dinala nila si Queenie sa mental hospital dahil ang akala nila na nababaliw na si Queenie na mentally abused nila. Ito pa, nanggagalaiti naman talaga ako sa auntie ni Michael. Naalala niyo sa part 2 na babae na nagsasabi, wow, ang galing mo, napakasinungaling mo. Girl, naiinis ako sa'yo kasi ikaw nga ang sinungaling. Ngayon, anong say mo? Anong say mo na lumabas ang katotohanan? Anong say mo na ngayon ay nakanta na ni Queenie ang dapat niyang makantaan? Anong say mo, girl, na ngayon na-prove na hindi bipolar si Queenie, na hindi siya baliw, na kayo ang baliw? Mumukha mo, parang baliw. Ikaw dapat yung dinala sa mental hospital, hindi si Queenie. Tapos, para naman sa ex-mother-in-law ni Queenie. Bayets girl, ngayon, supalpal ka, ang sampal sa'yo, left and right, harap at likod. Yung mga pagkasinungaling nyo, na yung lahat ay mga sinungaling at ang lahat ng sinasabi ni Queenie ay totoo. Nagawa nyo yun kay Queenie dahil hindi nyo siya gusto para sa anak nyo dahil ika nga professional yung anak nyo at si Queenie ay hindi. Pero I tell you guys, kayo mismo, si Queenie ay mas matalino sa inyo dahil kayo, mga wala kayong modo. Ginamit nyo lang ang kapangyarihan nyo para magawa nyo yung gusto. Kahit hindi na siya tama, yes na lang dahil nga may kapangyarihan. Yan ang mali sa inyo. So anyway mga labidabs, let's just be happy for Queenie. Let's all give Queenie a clap. So hanggang dito na lang aking video mga labidabs.
Ang saya-saya ko lang dahil kay Queenie kahit na wala na akong boses. Okay lang, basta mailabas ko lang ang aking nararamdaman. Sa lahat ng mga nagbash kay Queenie, ayan na, lumabas na ang katotohanan. Para naman sa mga sumuporta kay Queenie tulad sa atin, salamat sa ating lahat at sinuportahan natin si Queenie ng bonggang-bongga. Kaya naman mga Lavidabs, i-end ko na tong video na to and I will see you again tomorrow. Thank you so much sa lahat ng nag-PM sa akin. Nagawan ko tong reaction video. Sana ako gagawa mga Lavidabs kasi yun ang boses ni Lola. Gusto ko sanang i-relax lang pero nang mapanood ko yung video, hindi ko mapigilan ng bonggang-bongga. Kaya maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang at bukas na din uli mga Lavidabs sa ating new vlog. Mag-iingat kayo. God bless you all and I love you mga Lavidabs. Bye!